resistance. Okay, dito sa ito. So yan mo kaya input and output. Actually, ito ang input and output. Ito kasi puro output to eh. Okay, so yung walo na yan, puro out yan. No? So sa drawing natin, ito yan. And then ito naman, yung main I/O natin, input and output. Ito yan. No? So may mga J number kayo dyan. Meron din kayo J number dito sa ilalim. Okay? So pagdating naman dito sa MPC natin, dito sa FOP natin, i-click natin itong mga controllers. Meron kaming naging estudyante before, hindi rin natin bit yan. Okay, nakadalawa lang na siya, nakadalawang MP. Okay, minsan hindi na natin bit sa box na yan. Okay, may kasya, no? Okay, click natin yung isa. So, ito naman yung 53 natin, no? Out naman. Ang process value, gagawin yung logic value, which is itong voltage na ito. So, pagkabas niya, voltage. So, yun naman yung connected sa yung LADD. Okay? Any question, sir? So, pag digital signal, on and off lang naman yan, no? Diyan ko sa analog. Okay. Pag sinabi naman natin na analog signal, sir, yung mga analog, ito naman yung signal na merong numerical value or range, no? So, ito yung mga analog. For example, 31 analog input, hydraulic pressure, 71 analog output, hydraulic pressure. So ano yung instrumentation na pwede i-convert to process value na hydraulic pressure? Pressure transmitter or pressure transducer. So meron na kami ng pressure transmitter, so magbibigay ng electric signal doon sa channel 31. Paglabas naman yan, ito naman yung redundancy nito sa no? Normally meron kayong pressure gauge. Pero, hindi hydraulic oil ang kakabit dito. Bakit? Ano bang nilalabas ng wire natin? Electrical signal. Okay? Pag sinabi natin analog, ang ginagamit naman sa hindi voltage. Ano yung ginagamit ng mga analog signals? Current. Milliampere. Okay? Ito na, for example, ito hydraulic pressure, 31 analog input. Okay, so meron tayo 4 to 20 milliamps dito. No? So 12.9, ang process value is 223 bars. Okay, so meron milliampere na papasok sa 12.9. O kung magbago man yan, siyempre magbabago ito process value. Okay? Kaya na, 12.4, naging 210. Okay? Then, yung output, palabas naman from process value to milliampere. Same pa rin yung A and D, sir, no? 0 at saka 24 pa rin pala, no? Yes, sir. Yung A and D. Okay? Kasi may mga, ito, normally sa output, hindi naman ito kailangan yung power supply. Kasi yung BNC mo, yun na yung yun na yun. Yung magiging yung sa input lang. Requirement niya. Yung input, usually, yung mga transmitter, sensors, kailangan ng power supply. So, may nakapalit sa AM. Okay? So, ito naman, palabas na milliampere. So, yung gauge ninyo, wire up na nakamit, milliampere ang nilagay. Okay? Any questions, sir? Ito na? Okay. So, digital input, digital output, analog input, analog output. Yung output natin, sir, so yung input, more on instrumentation yan. Yung output natin, dalawang klase. Instrumentation para mag-indicate ng redundancy. So, ulitin lang yung, yung value nyo. Okay?
of indication purposes outside of MOP. Ang another natin na type ng output is yung signal na command and control. So ito nagbabago ng signal para merong control na unit. Okay, so yan yung mga example natin na kinokontrol natin na unit. Okay? Ano man mga natatandaan yung kinokontrol na nag-PC siya? Alin sir? Kinokontrol na nag-PC. Regardless kung ano nag-PC siya. CC, lubricator, PIBA. Okay, yung lubricator, no? Okay. So, ano FPC na gawin sa lubricator, sir? Ano natatandaan? CCO? Okay, CCU. Anong junction, sir? Hindi ko, tingnan na natin dyan. Yes, sir. Hindi ko na yung may pang emergency, nakalimutan yung ano, specific. 52 is feedback. 51. Nakalagay mo, input. Eh, sir, no? Lubricator. 51. Output. Output. Kasi yung control natin at output signal. Okay? Ano ba? So, connected siya sa solenoid na lubricator. Okay? Expected ko, ang solenoid, hindi yan magbibigay ng signal sa MPC. Okay? Kasi kailangan yan makontrol. Okay? 51, J51. Yung PIBA natin, may control, meron feedback. Okay, so may control signal tayo, output, may feedback tayo. Okay. Okay. ACU1, meron tayo 82. Okay. Lower 1 start stop. Okay. Sa MC, okay, ano ang nag-start and stop sa blower? Pressure. Pressure? Tsaka push button. Switch. Pressure switch. Okay, pag automatic, di ba sir? Pressure switch. Meron kailangan na establishing na pressure Pressure. para malaman na kung pag-on na yun o mag-stop. Okay? Dito sir, yung ACU1 ko, kung mapapansin ko ang mga description niya, wala kayong makikita Pressure switch. establishing pressure ng information. So, paano siya mag-decide ng start-stop kung wala info na establishing pressure? Kasi kailangan ba rin siya yung certain establishing pressure? Sa load, sir. Doon sa ECUA mo, may nakakabit na transmitter, establishing pressure. Pero na kay ECUA. O, paano malalaman yan yung ECU? May nakay information na yan. Ano siya malalaman siya? Naka-network. Load network. Yun yung importance ng network. Kaya kailangan nilang mag-communicate. Okay? Ang ECU ba? Anong may function ng ECU siya? Governor. So, pag governor, ano ang role niya? Speeding lang control. Fuel index quantity. Kanino ba niya binibigay yung quantity? Ilan ba yung may index? Kanino niya ibibigay yan? Kay PIBA? Ay, PIBA, which is kontrolado eh. CCU. Okay, so doon yung network natin. Okay, kaya nga pag nawala yung dalawa, hindi magpa-function yung MPC. Kasi may kailangan siya dito. Naka-on ka rin yun. Okay? So ngayon, si blower natin, mag-on pag na-reach niya yung certain pressure according kay ECUAP. Ngayon, etong wire user na yan, yung sa junction 82, pag trace mo yan, saan connected niya siya? ECU. Yung wire ito na tawag. Blower start stop. Doon sa local panel ng Local panel. Na- Exactly doon sa local panel. sa starter niya, sir. Sa control starter niya. Normally, auxiliary relay. Okay, same din sa pressure switch sa MC. Okay, yung pressure switch ninyo, connected din sa local panel, pero may connection na auxiliary relay. Okay. So, kasi pag nagkaroon kayo ng problema dito, eto, may mga naka-experience na yan.
ayaw mag-automatic start o ayaw mag-automatic start kaya nilolokal. Okay. Okay, sir? So, ang problema nun yung Relay. relay. Okay. So, may mga Start, stop. Ayaw mag-start. Yes. How about kung mag-start sa set, pero ayaw mag-start? Pwede ka na, sir, no? Either. Kasi either normally or normal. Ganun pa rin ang Yes, sir. yung Yung relay naman may ano yan. May normally close start, may normal open. Okay. So either under lang ayaw usang kapara o nakapara lang ayaw usang kumanda. Pero halimbawa kasi, na-experience na pala na tumaas yung pressure mo, ayaw siya pumara, may alarma ka. Tumaas ang pressure na. Ano sa kabitsing pressure? Na-reach nyo na, di ba? Let's say, para sa normal eh, 8.85. Point. Meron kayong exhaust gas bypass? Meron siya dito yan. O baka hindi kumara. At a certain speed kasi Kasi halimbawa lang siya, halimbawa ang scenario, tumaas na yung scavenging pressure mo. para ayaw na pa rin mag-ano. Oo. Yun nga yun, sir. Sa Pero relay may na. alarm na ba sa sir? Ah. Mag-indicate yung alarm. Hindi sir. Ang mag-indicate, hindi siya umanda. O hindi siya namatay. Yun. Yun ang... Pero hindi alam na yung start. Wala sa scavenging, pero I mean yung blower. Yung blower. Yung Blower fail. failure to start. Pero alarma pa rin, no? Nag-overload, sir. Kasi pag sumubra yan ng magkukontrahan eh. Mas malakas yung sa makina. Oh, mag-overload yung sir, yung blower. Yun, pag halimbawa naka full speed, magpo-full speed na siya tapos hindi pa siya, yun, overload talaga ang... Kaya nga, ginamit tayo. Kaya hindi namatay. Nakaligtad kasi sa taga ng manubiri, may speed tayo mag-run out, tapos bababa. So, minsan hindi... Yung common dito, kasi ito is normally on to normally open. Okay. Kasi once na mag-start by engine kayo, automatic kasi aandar Handal siya kasi, wala sa standby mo. Bigay na natin kasi zero na natin yung pressure. Zero pressure kayo, scavenging. Kaya pag nilagay nyo sa standby, automatic start yan. So ang nagiging problem na nagiging mamatay. Kaya normally nilolokal, papatay. Okay. So malalaman mo lang nila, minsan matagal na eh, matagal na nung maandar. Ayaw mamatay, kaya nilolokal nila. Tapos pagdating ng maneuvering, arrival, Start. yes sir. Hindi, nag-start siya sir. Kasi binalik naman nila sa balik. auto eh. So naka-off naman na dapat siya eh. Yung nag-maneuvering, so nag-on. So dire-diretso na naman yung on during maneuvering. Hindi pinapala yung, hindi pinamamatay yung blower. Pag finish yung 18 na. Okay. Kasi pag finish yung 18, dapat automatic start. Automatic. So hindi siya namamatay. Okay. So ngayon, dun may yes sir. Okay. Doon naman sa full away, ang taas na generator load, hindi kayo makapag-disconnect. Kaya mapapasin, ay, bakit naman ako yung lower? So yun yung mga instances na pati nila. So, direct na suspect doon sa na Auxiliary. Marami yan sa relay, no? So ito yung startup pump, saka yung mga natin, normally, auxiliary relay. So meron tayo, hard reset, J1. Okay, then yung test mode. Normal, test mode, babalik ng normal. So bago kayo magpalit ng MC, kailangan nyo gawin yung procedural lang naman. Actually, yung hard reset, okay kayo. Kahit isa lang. Pero tinuturo ko kasi di ba, usually procedural, lalo ang Japanese, papatry sa inyo. Okay. Pero in reality, hard reset is So, ito ginawa. confirmation na yun, kahit kung gamitin mo yung dalawa,